Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Dave na biglang nakatanggap ng tawag mula sa isang embahador ng US sa Afghanistan na nagngangalang Mike. Ikinwento sa kanya ni Mike na may ilang terorista na sumalakay sa kanilang himpilan at marami sa kanilang mga tauhan ang nakulong doon. Kahit ang pamilyang espiya na ipinadala nila, ang pamilyang Volter, ay inatake rin ng mga lalaking iyon. Gustong-gusto ni Mike na iligtas ang pamilyang espiya na iyon. Ang pamilya Volter, kahit ano paman, alam ng karamihan sa mga sundalo ang tungkol sa pamilyang Volter dahil sa loob ng maraming taon, namumuhay bilang espiya ang Volter sa Pakistan at Afghanistan. Inaalam niya ang tungkol sa mga lihim na pag-atake ng terorista roon at ipinapaalam niya ito sa mga opisyal ng US. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit kinailangan nilang iligtas ang mga ito. Dahil kasama sa pamilya ni Volter ang kanyang 13 taong gulang na anak na lalaki at isang 5 taong gulang na anak na babae. Ang dami na nilang nagawa para sa US, at hindi nila maaaring iwanang mamatay ng ganoon lang ang kahit sinong bata. Samantala, sa gitna ng kakahuyan, si Volter ay malubhang nasugatan, habang nagmamaneho ng kotse kasama ang kanyang pamilya, sinusubukang tumakas sa kagubatan. Noong una, ayaw tanggapin ni Dave ang misyong ito dahil maaari itong magdulot ng malaking internasyonal na away. Pero nahikayat siya ni Mike na sumali sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang mararamdaman niya kung ang pamilya ni Dave ay maipit sa sitwasyong ito. Maraming miyembro ng Taliban ang umatake sa base ni Mike. Kaya, agad siyang humingi ng tulong para sa pamilya ni Volter at ibinaba ang telepono, sinimulang iimpake ang kanyang mga gamit at maghandang umalis. Agad ding tinawagan ni Dave ang isang kilalang agent na nagngangalang John at ikinwento ang buong pangyayari, at hiniling dito na magsagawa ng isang misyong pangligtas para sa pamilya Volter. Agad na sinabihan ni John ang kanyang pinakamahusay na team, ang Warhorse Team, na tumungo sa huling kilalang lokasyon ng pamilya Volter. At di nagtagal, ang pangkat ng Warhorse ay patungo na sa mga kagubatan ng Afghanistan, handang-handa. Ang alam lang nila ay huling nakitang umaalis ng Afghanistan patungong hangganan ng Pakistan ang pamilya Volter sakay ng isang berdeng kotse. Ngayon, sa sandaling mapalapit ang helikopter ng pangkat ng Warhorse sa kakahuyan ng Afghanistan, isang terorista sa kalapit na burol ang biglang umatake sa kanilang helikopter gamit ang isang bazooka. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang helikopter at bumagsak sa lupa. Napakalala ng pagbagsak kaya walang nagkaroon ng oras para tumalon palabas ng helicopter maliban sa isang sundalo, si Marco. Si Marco lang ang tanging tumalon palabas ng helicopter sa tamang oras at kahit papaano ay nailigtas ang sarili niyang buhay. Namatay ang lahat ng iba pa niyang mga kasama sa pagsabog ng bumagsak ang helicopter sa lupa. Si Marco ang pinuno ng pangkat ng Warhorse na kilala bilang Warhorse 1. Noong una, hindi agad gumana ang kanyang ulo pagkatapos ng biglaang pag-atake, ngunit dahan-dahan niyang itinuwid ang kanyang ulo at naglakad patungo sa labi ng nawasak na helikopter, iniisip na may pag-asa pa siyang baka may isa sa kanyang mga kasama na nakaligtas. Matagal siyang naghintay sa tabi ng helicopter para sa anumang senyales ng tugon. Pero sa kasamaang palad, wala siyang makukuha. Nainis talaga si Marco dahil kapag nasa army ka, parang pamilya mo na ang mga kasamahan mo sa team. At dahil wala na siyang ibang pagpipilian, kahit papaano ay inayos niya ang kanyang aparato sa komunikasyon at sinubukang kontakan ang kanyang punong tanggapan, si John. Ngayon, nalaman na rin ng lahat ang tungkol sa biglaang pag-atake at pagkamatay ng lahat ng iba pang sundalo. Pagkatapos ay hiniling ni Marco sa kanila na maingat na suriin ang mga labi ng helikopter gamit ang mga satellite upang makahanap siya ng patunay na may buhay pa. Pero ang totoo wala ng ibang tao mula sa team ni Marco ang nakaligtas. At habang kausap niya ang kanyang mga kasama, bigla niyang namataan ang 3 terorista sa isang kalapit na bangin. Isa sa kanila ang nagpaputok ng bazooka sa kanilang helicopter. Sobrang nababaliw si Marco nang makita sila. Mabilis na nakahanap ng masisilungan si Marco at madaling napatay ang 2 sa kanila, ngunit kahit papaano ay nakatakas ang pangatlo. Kinontak niya ang lahat ng iba pa niyang mga kaibigan at tinatawagan sila. Pagkatapos, nakita siya ni Castle, isa sa mga kasamahan ni Marco sa koponan, sa satellite at sinabihan si Marco na mag-ingat dahil May 30th hanggang 40 terorista na paparating para patayin siya. Sinabihan ni Castle si Marco na magtago hanggang sa dumating ang kanilang backup. Pero galit na galit si Marco. Kaya tumanggi siyang sundin ang utos nito at nagsimulang maghanda para sa isang laban. Si John ay medyo nalungkot din siya sa pagkawala ng iba pang mga sundalo ni Marco. Naunawaan ito ni Marco at nagpas siyang huwag munang atakihin ang mga terorista. Ngunit ng mga panahong iyon ay dumating na ang mga terorista at nakita na si Marco. Sinubukan nilang barilin si Marco. Kaya napilitan si Marco na gumanti ng putok na ikinamatay ng ilang terorista at saka tumakas mula roon. Habang tumatakbo, nagtatago siya malapit sa bangin at pinaputokan ang mga terorista tuwing makakakita siya ng butas. Pagkatapos ay ilan pang mga terorista ang napatay. Pero sa ngayon, kakaunti na lang ang natitirang bala ni Marco at imposibleng patayin lahat ng terorista gamit ang ganyan karaming bala. Kaya para iligtas ang kanyang buhay, tumalon si Marco sa ilog na umaagos sa ibaba ng bangin at hinayaan siyang tanggayan ng tubig.
Iniisip ng mga terorista na walang makakaligtas sa pagtalon sa ilog na iyon mula sa ganoong kataas. Kaya inakala nilang patay na si Marco kaya't nilisan nila ang lugar. Ngunit si Marco, na pinalakas ng pagnanais na maghiganti, ay nakaligtas. Maya-maya pa, nakarating siya malapit sa kagubatan sa pampang ng ilog. Agad na maingat na sumulong si Marco. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang kotse sa kalsada na may ilang mga patay na nakahandusay malapit dito, at ang mga tao sa loob ng kotse ay walang iba kundi ang pamilya ni Volter. Pinatay ng terorista ang buong pamilya ni Volter. Tanging si Volter at ang kanyang 6 na taong gulang na anak na babae, si Joey, ang natitirang buhay sa kanyang pamilya. Nasa malalang kalagayan din si Volter, at malapit nang mamatay. Ngunit bago siya namatay, hiniling niya kay Marco na iligtas ang buhay ng kanyang anak na si Joey. Ngayon, gusto rin pala ni Marco na iligtas ang buhay ni Volter. Pero dahil alam niyang hindi na maliligtas ito, isinama niya si Joey at nagsimulang maghanap ng ligtas na lugar sa gubat. Napaka-inosente ni Joey kaya akala niya ay mahimbing lang natutulog ang mga magulang niya. Pero masyadong takot si Marco na sabihin sa kanya ang totoo ngayon at nagpas siyang dumiretso sa evacuation site kasama siya. Sa kabilang banda, pagkaraan ng ilang sandali, narating ng lahat ng terorista ang sasakyan ni Volter para makumpirma nilang patay na talaga si Volter at ang kanyang pamilya. Kasama nila ang kanilang pinuno, si Radam, ng panahong iyon. Masayang-masaya si Radam na makitang patay na si Volter, pero pagkatapos ay ikinwento sa kanya ng kanyang kaibigan ang tungkol sa pagkawala ni Joey. Natagpuan din niya ang mga bakas ng sapatos ni Marco sa malapit. Parang nalaman ni Radam at ng iba pang mga terorista na buhay pa si Marco at kasama niya si Joey. Kaya agad na sinabihan ni Radam ang lahat na hanapin sina Joey at Marco sa lalong madaling panahon. Samantala, habang naglalakad sina Joey at Marco, nalaman ni Joey na patay na ang kanyang ama. Sa tingin niya, ang mga taong pumatay sa pamilya niya ay talagang masasamang tao dahil tinuruan siya ng kanyang ama mula pagkabata na ang mga taong nananakit ng mga inosenteng tao ay mga kriminal. Sinabihan niya si Marco na huwag patayin ang mga taong iyon sa pamamagitan ng pagiging masasamang tulad nila, kundi para lang mahuli sila. Labis na nagulat si Marco sa inosenteng pananalita ni Joey, ngunit ipinaliwanag niya kay Joey na masasama ang mga taong iyon at maaaring kailanganin niya silang patayin para lamang mailigtas ang buhay ni Joey. Pagkatapos, habang naglalakad sila, nakakita si Marco ng mga bitag ng landmine sa maraming lugar. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Joey na mag-ingat dahil nakasunod pa rin sa kanila si Radam. Bigla, nakita ni Marco ang dalawa sa mga tauhan ni Radam na nakatayo sa isang kalapit na bangin at sinusubukang hanapin sila. Sinabihan ni Marco si Joey na manatili sa ibaba at dahan-daang umakyat siya pataas. Tahimik at madali niyang pinapatay ang dalawang teroristang iyon. Samantala, pinapanta ni Radam ang kanyang mga kaibigan sa bawat landas sa gubat para mahuli nila sina Marco at Joey anuman ang mangyari. Ngunit sina Marco at Joey ay patuloy na maingat na sumulong. Pagkatapos, habang minsang tumitingin sa isang teleskopyo, nakilala ni Joey ang isang terorista na pumatay sa kanyang ina, ama, at kapatid na lalaki. Naawa si Marco para kay Joey noon din, pero inalo niya ito at nagsimulang magpatuloy. Umakyat siya ng kaunti paakyat sa bangin at ngayon ay muli niyang tinawagan si Castle sa kanyang punong himpilan, hinihiling sa kanila na magpadala agad ng tulong dahil halos napapaligiran na sila ng mga kalaban. Pero sinabi sa kanya ni Castle na hindi sila maaaring magpadala ng tulong sa kasalukuyang lokasyon ni Marco. Kailangan pa niyang maglakbay ng ilang kilometro at saka lamang siya matutulungan ni Castle at ng lahat ng iba pa niyang mga kaibigan. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian sa ngayon. Pumayag din si Marco, ngunit pagsapit ng gabi, pagod na si Joey, kaya nagpa siya si Marco na huminto at manatili sa loob ng isang kuweba kasama niya. Pagpasok sa loob, naglagay din siya ng mga bitag para sa mga mina sa labas ng kuweba. Kaya kung susubukan ng kalaban at nang napumunta roon, mamamatay sila sa pagsabog. Bago matulog, maraming tanong si Joey kay Marco. Gusto niyang malaman kung bakit naroon si Marco. Sinimulan ni Marco na ikwento sa kanya kung paano siya at ang kanyang koponan ay binigyan ng misyong iligtas si Volter at ang kanyang pamilya. Ngunit biglang isang bazooka ang tumama sa helikopter, at ito ay bumagsak. Nakaligtas lang siya dahil tumalon siya palabas ng chopper. Tinawagan ni Joey si Marco, isang anghel na bumagsak na dumating para tulungan siya, ngunit hindi iniisip ni Marco na isa itong anghel. Pagkatapos ay hiniling ni Joey kay Marco na magkwento ng superhero. Kaya nagkwento si Marco tungkol sa kaibigan niyang si Aziz. Si Aziz ay isang sundalong Muslim, at hindi pa nakakita si Marco ng sino mang kasintapang niya. Minsan ay pinasabog ni Aziz ang isang buong bayan ng mga kaaway mula sa loob ng isang truck. Iniligtas din niya ang buhay ni Marco, pero hindi nakaligtas si Aziz sa laban na iyon. Sinabi ni Marco na siya ang kanyang superhero at talagang nagpapasalamat siya kay Aziz. Gayunpaman, kinabukasan ng umaga, paglabas ni Marco at Joey mula sa kuweba, isang terorista ang sumulpat doon. Maya-maya pa, nakita na siya ni Marco. Binato niya ng kutsilyo ang mukha niya at pagkatapos ay sinaksak siya ng maraming beses para tapusin.
Medyo natakot si Joey dahil nagsisimula siyang makakita ng mga pangitain tungkol sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Pero kahit papaano ay pinakalma siya ni Marco at inilayo si Joey mula roon bago pa man magpakita ang iba pang mga terorista. Samantala, habang naghuhugas ng kamay si Marco malapit sa ilog, napansin niya si Joey na nagtatangkang hajisan si Marco ng kutsilyo. Noong una, pinatigil siya ni Marco. Pero dahil talagang tensyonado ang sitwasyon ngayon, at anumang bagay ay maaaring mangyari anumang oras, nakita ni Marco ang determinasyon ni Joey at sinimulan itong turuan kung paano maghagis ng kutsilyo. Maya-maya, natuto ng humadjas ng peking kutsilyo si Joey ng madali. Kaya, binigyan siya ni Marco ng isang totoong kutsilyo at sinabihan siyang ibato ito. Tama ang target ni Joey sa unang subok pa lang niya. Pagkatapos nito, isinama siya ni Marco at nagsimulang sumulong muli. Samantala, ang mga tao ni Radom ay nakakalat pa rin sa buong gubat at patuloy na hinahanap sina Marco at Joey. Ngunit sina Marco at Joey ay patuloy na maingat na sumusulong habang nagpapahinga. Sobrang nami-miss ni Joey ang kanyang ina ngayon at labis siyang nalulungkot sa kanilang pagkamatay. Ipinaliwanag ni Marco sa kanya na lahat ng tao ay mamamatay balang araw. Bahagyang kumalma si Joey matapos marinig ito. Nangako si Marco sa kanya na ililigtas niya si Joey sa lugar na ito ng buhay kahit anong mangyari. Samantala, malapit nang marating ni Radom at ng kanyang mga tao si Marco. Maya-maya pa, tinitingnan na ni Marco ang mga terorista gamit ang kanyang binocular. Hindi sinasadyang nakagawa ng kaunting ingay si Joey at si Radom mismo ay sumulpat sa harap nila na may dalang baril. Ngayon, hindi alam ni na Joey at Marco na si Radom ito, ang pinuno ng teroristang grupo. Pero kahit na ganoon, agad na itinutok ni Marco ang baril niya sa kanya nang makita siya nito. Nagkunwari si Radom na isa lamang ordinaryong sibilyan na dumadaan sa lugar na iyon. Nagsisinungaling din siya na baril lang ang dala niya dahil maraming terorista sa lugar na iyon. Ayaw siyang pagkatiwalaan ni Marco. Pagkatapos ay sinubukan silang linlanggan ni Radom sa pamamagitan ng pag-alok na ihatid sila sa kanyang bahay para makakain sina Joey at Marco. Noong una, hindi pumayag si Marco, pero dahil hindi pa kumakain si Joey simula noong isang araw, pumayag si Marco na sumama sa kanya sa bahay ni Radom para sa kapakanan nito. Pagkatapos, kinontak ni Caso si Marco at sinabi sa kanya ang lokasyon kung saan darating ang kanilang pangkat ng paglikas. Sinabihan ni Caso si Marco na dumating doon sa oras. Pumayag din si Marco, pero dahil malayo pa ang lalakbayin ng team, isinama muna ni Marco si Joey kasama si Radom papunta sa bahay nito. Sa ngayon, walang ideya si Marco na papunta na siya sa gulo, at maraming terorista na ang nakapalibot sa kanila. Ngayon sa sandaling tangkaing atakihin siya ng mga terorista, agad na pamwesto si Marco at sinimulan silang patayin isa-isa. Pinapanood din ni Radom siyang nagawin ito, dinukot niya agad si Joey at inilayo mula roon. At sa sandaling nalaman ni Marco na si Radom mismo ang pinuno ng teroristang grupong iyon, siya ay talagang nagalit. Pero dahil sinabi sa kanya ni Radom na malapit lang ang nayon nito, sinimulang hanapin ni Marco ang nayon. Di nagtagal ay natagpuan niya ang nayon ni Radom at narating ang pasukan. Matapos mapatay ang bantay sa nayon, nagbihis siya at pumasok sa loob. Tinutukan niya ng baril ang isa pang terorista sa loob at nagsimulang magtanong tungkol kay Joey. Napilitan ang lalaking iyon na dalhin si Marco patungo sa base ni Radom. Habang nasa daan, maraming tao ni Radom ang sumubok na atakihin si Marco, ngunit ang pagiging miyembro ng Special Forces ay nangangahulugan na si Marco ay sinanay sa ibang antas. Napakadali niyang mapapatay ang maraming terorista. Ngunit sa kabila nito, nananatili siyang lubos na kalmado. Pero kakarating lang niya sa mga pangunahing base sa labas ng simulan niyang labanan ang tao ni Radom na si Tarat. May kalamangan si Tarat dahil pagod si Marco at binubugbog niya ng husto si Marco. Papatayin na sana niya si Marco noon, pero dumating si Radom at pinigilan siya. Isinama ni Radom si Marco sa isang silid kasama niya at labis na pinahirapan. Sinusubukang alamin ang lokasyon kung saan pupunta ang iba pa niyang mga kasama, ngunit walang sinabi sa kanya si Marco. Galit na galit si Radom sa mga Amerikano dahil minsang inatake ng mga sundalong Amerikano ang nayon niya at napatay ang maraming terorista. Kabilang na ang mga magulang ni Radom. Pinahihirapan pa rin niya si Marco, ngunit bilang kapalit ay pinagbantaan ni Marco si Radom na hindi na makakaalis si Radom sa Afghanistan ng buhay ngayon. At sa katabing silid, ikinulong ni Radom si Joey sa isang hola. Pinagmamasdan siya ng isa sa mga tao ni Radom. Tiningnan niya si Joey sa nakakatakot na paraan. Natakot si Joey at nagsimulang umiyak ng malakas. Naaga nito ang atensyon ni Radom sa kabilang kwarto at nang magkaroon ng pagkakataon si Marco, hinagaw niya ang baril mula sa isang lalaki at agad na tumakbo palabas ng kwarto. Agad din niyang pinapatay ang lahat ng iba pang mga terorista at nakakuha ng maraming bala para sa kanyang sarili. Dahil alam niyang nasa teritoryo siya ng kaaway ngayon at maaari siyang atakihin kahit saan anumang oras. Patuloy siyang pumapatay ng mas maraming terorista at kahit papaano ay nakarating siya sa kwarto ni Joey. Tuwang-tuwa talaga si Joey na makita si Marco sa ganitong sitwasyon. Ngunit dumating si Radom mula sa likuran at sinaksak si Marco.
Pero kahit na nasaktan si Marco, binunot niya ang kanyang pistola at binaril si Radom sa leeg. Namatay si Radom doon mismo. Pero talagang ikinagagalit nito ang lahat ng iba pang mga terorista. At habang sinusubukan ni Marco na umalis kasama si Joey, sinubukan nila siyang atakihin ng maraming beses. Pero maraming bangkay talaga ang iniwan ni Marco doon. Base sa kanyang karanasan, alam niya na sa mga sitwasyong tulad nito, makakaligtas lamang siya sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Kaya lumaban siya habang kinukuha si Joey at kahit papaano ay nakalabas ng nayon. Pero pagkalabas niya, naubusan agad siya ng bala, at si Marco ay walang ibang pagpipilian kundi ang tumakbo. Kaya, mabilis niyang kinarga si Joey at patuloy na tumakbo paakyat sa bangin kahit na nasasaktan siya dahil malapit nang dumating ang evacuation team doon. Gusto rin ni Joey na iligtas ang buhay ni Marco. Kaya, patuloy niya itong pinapalakas ang loob at ginagawa ni Marco ang lahat para maabot ang tuktok. Ngunit dumating ang panahon na hindi na makatakbo si Marco at napaupo siya sa gitna sa pagod na pagod. Naiintindihan din ni Joey ang kalagayan ni Marco, kaya kumuha siya ng kutsilyo mula kay Marco at umupo at tinutukan ang mga natitirang terorista. At sa ngayon ay unti-unting lumalapit ang mga terorista sa kanilang dalawa. At nang makita si Marco sa ganitong kalagayan, inisip ng commander ng terorista na tiyak na mananalo sila ngayon. Malapit na nilang barilin si Joey. Pero tinakpan siya ng lubusan ni Marco para iligtas ang buhay ni Joey dahil nangako siya kay Joey na hindi niya ito hahayaang mamatay sa gubat na ito. At bago pa man makapagpaputok ang commander na iyon, isang bala ang tinamaan sa mata niya, at agad siyang namatay. Ito talaga ang gawain ng evacuation team na dumating sa tamang oras para iligtas sina Marco at Joey. At ngayon isa-isa nilang pinapatay ang mga teroristang iyon. At ngayon, sina Joey at Marco ay ligtas na nailigtas at naibalik sa lungsod. Ilang buwan kung saan huminto na si Marco sa kanyang trabaho dahil gusto na niyang mamuhay ng normal kasama si Joey. Inampun niya si Joey para mabigyan niya ito ng pagmamahal ng pamilya. Kahit alam niyang hindi niya maibibigay kay Joey ang parehong buhay na meron siya kasama ang dati niyang pamilya. Handa niyang gawin ang lahat para kay Joey. At ngayon, may dala siyang aso para kay Joey na papangalanan niyang Luis. Tuwang-tuwa talaga si Joey na makipaglaro sa kanya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.